Good morning Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kababayan ng ating bansa ay sagana sa yamang dagat. Diyan nga po sa May Muñoz, Nueva Ecija ay pinagyayaman palalo ang ating mga marine resources sa Freshwater Aquaculture Center. Halina't panoorin po natin yan, dito lamang po yan sa Ulat Pangmulat. Dito sa Nueva Ecija, matatagpuan ang Central Luzon State University o CLSU, ang sentro ng pananaliksik sa iba't ibang mga aspeto ng siyensya dito sa bansa. Isa sa mga sangay nito, ang College of Fisheries na sa tulong ng Freshwater Aquaculture Center ay nagsasaliksik tungkol sa mga income-generating fish, kabilang na ang red tilapia. Alam nyo, ang red tilapia ay isang uri din ng tilapia na may potensyal para maparami natin dito sa Pilipinas at merong export potential sa ibang bansa. At ito nga ang dalawang programa na pinupondohan ng Department of Science and Technology. Meron din silang Living Fish Museum kung saan kinokolekta ang iba't ibang mga freshwater fish sa Pilipinas. At ito ang Living Fish Museum ay palaging pinupuntahan ng mga mag-aaral sa iba't ibang kapuluan o probinsya ng ating bansa. Ito nga ay nagbibigay ng mga kaalaman, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na may hilig sa pag-aalaga ng mga hayop kagaya ng isda. Meron din tayong ibang mga pinag-aaralan o nire-research kagaya ng ibang isda sa tabang, kagaya ng native catfish, giant gurami, na inaakala natin na mapaparami at makakatulong sa pagpapataas ng produksyon ng tilapia sa ating bansa at makakatulong din na mag-generate ng employment sa ating mga kababayan. Sa patuloy na pag-aaral ng College of Fisheries ng CLSU, inaasahang marami pa silang may isip na pakinabang mula sa ating mga isda. At sa tulong nito ay nakilala natin ang mga isdang hindi na nakikilala ng karamihan at nanganganib pang mawala. Mga kababayan, it's nice to know na pinagbubuti po ng CLSU yung ating fish production. Kasi bilang napapaligiran tayo ng dagat, dapat pagyamanin palalo natin ang ating fishing industry nang sa gayon ay mas umunlad pa ang ating ekonomiya. Ngayon naman mga kababayan, silipin na natin ang magiging lagay ng panahon in the next 3 days. Diyan nga po sa Baguio, magiging maulan ng panahon dyan bukas all the way till Thursday. Dito naman sa atin sa Metro Manila, magpapatuloy ang mga isolated rain showers or thunderstorms na ating nararanasan. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Sa Metro Cebu naman po, bit-bitin ang payong dahil magiging maulan. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. And sa Metro Davao po, cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan dyan. Simula po yan bukas hanggang sa Huwebes. And dyan naman po sa Zamboanga, magdala ng payong at kapote kung mamamasyal dyan dahil simula bukas hanggang Huwebes ay makararanas po tayo dyan ng mga pag-ulan. Ngayon naman mga kababayan, alamin na rin natin ang lagay ng panahon sa selected tourist areas sa bansa. Magiging mataas po ang temperatura dyan po sa Puerto Galera at sa Anilao, Batangas. Meron tayong 24 to 34 degrees Celsius. Sabang pinakamababa naman po sa Banawe Rice Terraces na may 14 to 25 degrees Celsius. Mataas din po ang mararanasang temperatura sa Naga City. Meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. Sabang pinakamababa naman po sa Camiguin Island na may 24 to 32 degrees Celsius. Mga kababayan, para sa mga ina, kailan po ba ang tamang oras para sa isang prenatal check-up? Alamin po natin yan, dito lang yan sa Tamang Oras. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng babae ang pagbubuntis. Ang prenatal check-up ay nakakatulong para sa wasto at malusog na pagbubuntis at sa pagsisiguro ng tamang development ng sanggol sa tiyan.
Nirerekomenda ang pagpapacheck-up 1 beses kada buwan hanggang sa ika-28 linggo ng pagbubuntis. 2 beses kada buwan naman ang check-up para sa ika-28 hanggang ika-36 na linggo ng pagbubuntis. Kada linggo naman ang prenatal check-up mula ika-36 na linggo ng pagbubuntis hanggang sa mga nakang ina. Kaya para mabantayan ang kalusugan ng sanggol at ng ina, siguraduhin nasa tamang oras ang prenatal check-up.